Tapos lilipat doon sa taas. So yun yung audience, yun yung mga market namin doon. So nung pinipresent, gandang-ganda sila. Sir, magkano po isang capsule? Mga 400. Pabili isang capsule. Ganun. Sabi ko, saan ilalagay? Sabi ni Maylin, sa ano lang, meron dito plastic ng yelo. So ganun kami nag-start ganun kasi gusto nila, pag nahulog na yung capsule, di ba binalagay mo sa plastic ng yelo, nahulog siya. Talagang hahanapin yun. Nasaan na? Yung salasit talagang talagang tatanggalin namin yung mahal mo, 400 yan. Ganun kami, grabe yung no? So what I'm trying to say, talagang ganun yung journey namin. Pero nagtataka ako, yung mga may gout, hindi 4 na capsule binili nila, nawawala yung nila, yung mga pain. Sabi ko, pwede. So pero, it's been 2 months na convince ako na i-open yung market. So in-open namin yung market ko. So tinry ko, sige. Kasi lagi akong punta dito kasi may buffet lagi Di ba? Hindi ka nagagastos, di ba? So Monday, Thursday pa rin ang kainan. So nung in-open namin, ladies and gentlemen, so eto na. 50 years old pataas ang nag-engage. So yung laging sinasabi ko, pagka pinresent nyo to, 50 years old pataas. Hanapin natin to. Doon ako nag-start sa mga mature. Mga fully matured. Dahil tayong matured Nathan, hindi naman fully. Pwede ba natin palang pa kasi yung MC natin, ito na, limutan ko ka. Salamat ha. Akala mo ikaw lang guwapo ha. Then also, I would like to thank and also honor yung presenter natin, si Kevin. Yan, galing ang pagka-present, no? And si Ma'am Jennifer. Jennifer, salamat po sa testimony. And also ang aking paborito, si Ma'am Lilian. Sa tuhod, no? Tuhod. Kaya po sinasabi ni Nathan na para akong doon kasi nakatungkod ako. Pero wala naman po ako, hindi naman po yung ganun-ganun ako. Nakatungkod lang. Kaya pag nakatungkod ka, props lang, pampabilis. Tingnan niyo po yun. Kasi dumating ako sa airport, wheelchair ako. Sabi ko, sige nga, wheelchair natin. Pwede naman ako maglakad. Tapos kinuha, tapos first agad ako, late ako. First agad ako, nilimis aeroplano. Sa immigration, hindi ako nalagasay. Cheers ka lang po. Totoo pala, pag may tungkod ka, lahating bagat. Ang bilis nito. Sabi ko, tapos hanggang sa entrance ng aeroplano, talagang tapos nagka-prospect pa ako. Kasi naghatid sa akin, layo Sir, taga saan ka? Dasma rin ako. Ano ka? Darang Quezon. O sige, may number ka. Sabi ko gano'n. So nagka-prospect pa ako. So, and then inatid pa ako. Then yung tungkod ko, sabi ko, sumakay ako. Ayos. Bagong kapagyarihan. Kaya totoo yung pampabilis. Pero nung pagdating sa Singapore, may nakaabang na sa akin pang-wheelchair. So, ayaw ko na kasi baka mag-wheelchair pa na ko rin yung baka mag-manifest sa akin. Kaso, sinry ko, ano mo bang nagtulak sa akin? Singaporean? Wow. First time yun. Wow. Nag-wheelchair ako ang nagtulak Singaporean. Diba? So sige, try nga natin. Naku, siya, parang 60 years old na siya. Di ba yung mga doon, mga fully mature? Nag-trabaho pa rin doon. So sabi ko, so how young are you? Never mind. Okay, nasa isip ko, you are fully mature. Kung may pakalanan ko na Okay, so yun nga, natita ko hanggang dun sa departure. As arrival, so yun na. Pero hindi ko na siya inulit po dito sa Pilipinas. Kasi tinake ko na yung portion, nilalaklak ko na siya. So parang gumagaling siya. Ayun na. Mas lalong gumaling nung nakausap. So ano ibig sabihin? 400 pesos per capsule, 26,500 yung isang And then 170,000 pesos ang isang set. Ladies and gentlemen, iniinom namin. So, paano nangyari yun? Di ba dati nagto-2-step backward ako. Ngayon, naghahanap na ako ng... Di ba? So, bakit? Kasi, when you do the platform of Railway, something happened to your mind. Yes. Nawawala yung poor mindset.
Nawawala yung scarcity mindset. Yeah. Nawawala yung mga kung ano-ano. Ganito po yan, no? Alam niyo po ba yung reward na nandito kayo ngayon? Is kasi, the best weapon that we're going to have when we engage the market is knowledge. Kasi, masaya ba kayo nandito kayo ngayon? Yes! Sabi, tignan mo yung katabi mo kung masaya. Ano masaya ako? Kailangan may knowledge tayo. Are you listening? Are you listening? Diba? Kailangan kasi may hirap pag nagpe-present ka doon, di ba? This is presentation ng sperm cell. Stem cell, di ba? Mali agad yung ano mo. So, yun na, ano ka agad? I-return off agad sa iyo yung client. Sperm cell, ano ba kaya? Stem cell, di ba? Nagkagulo agad yung OPP mo, no? Ang sama naman. So, ibig sabihin dapat may knowledge ka, you're fully equipped, and then yung confidence mo kasi nanggagaling yun sa knowledge na meron ka. Hindi ho tayo naglalaro dito. Are you listening? Yes! Maaring deliberation, hindi formal. Kasi testimony, nag-uusap tayo. Pero, ganun din yun. Something comes to your mind. Are you listening? Yes! Na isang professor ng Lasal, naging Railway leader. Diba? Yung motto namin dati, bawal tamarin, madaming bayarin. Still, nung nag-railway ako, mas maganda pag dito mo ginawa. Diba? So, ngayon nga, hindi tayo nagbibiro, hindi tayo naglalaro dito. Ladies and gentlemen, let me remind you that we are solving problem here. Sabi ko nga sa grupo ko, we're not making money. We're not just making money. We are solving problem here. Kasi whether we like it or not, sa environment meron tayo, sa kinakain natin, sa meron tayo ngayon, talagang nagkakasakit ang mga tao. 74% are dying. Hindi biro yun. Diba? Kumbaga dito sa room na to, 74%. Sige, tignan nyo yung katabi nyo. Diba? And then, ladies and gentlemen, we are solving health issues, health problem. Okay, that is the number one. We are here. Tingnan niyo po yung meron po akong na-invite sa isang testimonial event. Ano na siya, 70 years old na siya. Init na init siya, lumabas siya. Tapos sabi niya, ayaw niya na makinig, ganito, ganyan, bakit ang init, ganito, nang nasa Las Piñas tayo. Tapos sabi ko sa kanya, Bishop, tingnan mo yung mga umaatin. Anong edad na kaya yan? Sabi niya, mga 60, 70, iba yata, 80 na dyan eh. Sabi ko, Bishop, nagbibiro pa ba yung mga edad ng mga yan? Pero nandun sila nakikinig. Kasi they want something. So ladies and gentlemen, you are here because you want something. Sabi nung nagme-mentor sa akin, a very profound question needs a profound answer. What do you want? This is the most profound question that we'll ever have. What do you want? Ano ba talaga yung gusto natin? Are you listening? Yes. Kailangan ma-solid mo natin yun. And why? Bakit tayo pumupunta? Bakit nandito tayo? Diba? So, health problem, and then the next one is yung tinatawag na financial problem. Sino dito may mga financial problem? Yung iba, sobrang dami, ayaw itaas, no? Diba? Yun lang lagi, yung binigay sa financial problem, kasi ladies and gentlemen, meron po akong meron akong pinsanin, yung asawa niya, si ate, tinakbo namin sa ospital, ihila ng dugo. Pagdating sa Lasal, nasa hospital to. Pagdating doon, kidney failure daw. Pinasok sa emergency, tapos nilipas sa ICU. And then, eto naman si kuya, pirma ng pirma kung ano mga procedure ang ilalagay. And ladies and gentlemen, 4 months, after 4 months, nilabas na siya ng hospital. Patay na siya. Humihila ng dugo, So, alam niyo po magkano ang bill ng pamilya? 4 million. So, lahat po nung ban na naipundar nila, ng eskwelahan, yung mga unit sa subdivision, kasi po preschool, lahat po yun,
inilit ng bangko kasi binayad dun sa, binenta nila, binayad nila dun sa ospital. So, ibig sabihin, pag bagsak ang health, bagsak ang financial. Automatic yun. True. Okay? And that is the problem that we are fighting for. Yung po yung gera ho itong pinasok natin. Gera ho ito. Hindi ho biro yung mangyayari sa atin kasi whether we like it or not, meron tayong kinakaharap na problema. And then marami pong nagpunta dito na wala na. Hindi tumagal. Bakit? Kasi mayroong pangatlong problema. Ano yun? Mental problem. Sino sa inyo ang may mental problem? Mentality. Yes. Are you listening? Yes. Mental problem yun eh. Yung alam mo na ito yung solution, alam mo na yung gagawin, tinuruan ka na, pupunta ka lang dito, bring people, tapos hindi mo kaya kasi may mental problem ka. Diba yung mentality mo, hindi tama. Ngayon, paano ayusin? Dapat hugasan yung brain mo. Ang tawag doon, brainwashing session. Saan ginagawa yun? Monday, Thursday. Okay? Anong gagamitin? Ariel? Sir? Hindi, Clorox, diretso na. Kaya pag yung mga speaker, pag nandito po kayo, what we are saying is a food for the brain. Kaya sabi ko nga sa kalasis, kuya mo, buong husay yung ginaganap, yung dapat niyang ganapin. Hindi naman siya kikita sa atin. Hindi rin naman ako kita sa inyo. Diba? So what I'm trying to say is, do your best here because someone is listening to you. Someone is waiting for answer. Ladies and gentlemen, kung nangyari sa akin, pwedeng mangyari sa inyo. Ako, nagbenta-benta ako ng porch yan. Napagod ako. Ang ginawa ko, naghanap ako ng mahuhusay. May matitinding mentalidad. May matitinding problema. Ayaw na sa kahirapan. Sawang-sawa na. Gusto nang bumreakthrough. Doon ko sa tinitira o gano'n. Si Ma'am Cyril, grabe, I was offended by Ma'am Cyril Gamas. Yung nagsisimula ako dito. Kasi nasal professor ako eh. Tapos pagbibentahin mo, parang gano'n ang ko. Tapos I was offended nung sinabi niya, Brother, 5 yung anak mo, ganyan ka gumalaw? In front of my leaders. Yung nanay ng mga anak ko. I was offended. Sabi niya, 5 yung anak mo, pero ganyan ka gumalaw? Offended talaga ako. Sabi ko, dapat sinabi niya lang sa akin, wala dito yung Chumacho ko eh. Oo, hari eh. Grabe. Tigasin ako eh. Tigasain. Tapos, so, nakita ni Ma'am na offended ako. Pero pinakita ni Ma'am, kasi nag-pastor din po ako sa youth. Pinakita ni Ma'am sa akin, Brando, ito yung, this is a testimony lang. So, meron kasing ikapo. Alam niyo ikapo? Tithes. 10% of their income. Yung dalawang mag-asawa, pinakita sa akin, sabi nila, never daw nilang pinakita yung kahit kanino sa akin. Yung nakita ko yung tithes nila monthly, sabi nila, tanong sa akin yung Ma'am Cyril, gusto mo sabihin niya ng ikapo mo or tithes mo sa ministeryo? Sabi ko, oo naman, Ma'am. Nawala yung offending na nawala yung nega ko. Tapos, from that moment, alam niyo ba, offending the mind to expose the heart. Yes. Kaya dito sa business natin, bawal ang balat sibuyas. Bawal ang matampuhin. Tignan niyo yung katabi niyo. Tanong, matampuhin ka ba? Kasi mag-aaway, hindi naman mag-aaway, talagang magdidiskusyonan tayo dito, lalo yung apply mo, ba't wala kang dala? Bakit wala kang invite? Tapos kayo naman yung apply nyo, huwag nyo sabihin, ikaw nga walang invite, kami pa. Wala gano'n. Kasi ganito yan. Kunyari, apply ko si Kuya Mon, ako pinagagalitan niya. Tapos siyempre, baka makabawi ako sa ikaw rin. Wala akong invite, pinagalitan ako. Nasa invite mo, ganyan ka ba mag-ano? Paano tayo makakapag-pay? Paano masusolve yung mga bill mo? Paano yung mga utang mo? Yung mga anak mo, maliliit pa? Ganun eh, upline eh. Siyempre ako,
kailangan ano yung tawag ito, Batman. Bato at manhid. Kasi pag nagtagpo ako, wala na ang pangarap ko. Bahala kayo dyan. Anong kala nyo siya? Ako, lasang professor ako, teacher ako, tapos dating artista, tapos dating champion, gaganyan-ganyan ninyo. Hindi pwede yung ganyan. Tapos pag uwi sa bahay, miral ko po, tubig. Hindi tawag ako kay ma'am, sorry. Ano pa nung gagawin? Kaya na nag-i-invite. Ganun talaga. Kapag pinagalitan ka ng app mo, pag pinagalitan, huwag mo pagalitan yung down ng upline mo. Pinagalitan na kasi pagalitan mo pa, dalawa na nagalit sa kanya. Hindi ganon. Are you listening? Yes! May culture of honoring tayo dito. Huwag kayo maghanap sa taas. Kasi sila, may sarili silang proseso. Are you listening? Yes! Bawal ang matampuhin dito. Pakisabi sa katabi mo. Bawal ang matampuhin. Are you listening? Yes! Are you learning? Yes! Bawal ang matampuhin kasi sabi, may nabasa ko, the weak abandon their dreams, but the strong who love remains. Wow. Ang matatatag ng mga tao, the brave soul always love. You have to choose to love. Kaya kayo ino-open, ini-expose ka. Are you listening? Yes. Kasi leadership po ito eh. Hindi po tayo dito, bentahan o ano. We are in leadership platform. We are informing you, you have to face all the challenges, all the mga hindrances na yan, for us to become strong and better person because people are waiting for us. They need Savior. Pag tinawag na Savior, malalakas ang loob ng matatapang, malalakas. Are you listening? Yes! You will become hero and savior of other people. Ng mga pamilya natin. Kaya ako ginagawa ko Riway, lagi ko tinitingnan yung mga anak ko. At sabi ko, I want to build financial stability for my kids. And also, meron akong nahalata. Yung mga anak ko, nakikita nila yung sipag ko. Nakikita nila kung paano ko nilalabanan yung bawat umaga, bawat ano. Tapos, meron pala silang nakikita yung character, yung faithfulness, yung pagiging responsible. Alam niyo po ba, sabi ng mga anak ko, Papa, alam mo kung yung faithfulness, hindi na kailangang hanapin namin yung meaning. Tignan na lang namin yung buhay mo. So, thank you, Lord. What we are trying to say, we are not here just to make money. We are displaying life here. Di-display tayo ng buhay dito. Diba? So, ladies and gentlemen, ako po sa inyo, mag-decide kayo. Fully decide. Every day we decide. Every minute we decide. Every week. Kasi marami ho kaming nakasamang wala na rito. Sayang. Balipat-lipat ng company. Correct. Yung ano-anong ginagawa. Hindi nila alam. I'm not against them, no? So what I'm trying to say is, kayo, ang iniisip ko. Iniisip namin kayo na pag nandito kayo, magtanim kayo ng magtanim, alagaan nyo, be responsible, be a good steward, a small organization, make it big organization. Stewardship kasi yun eh. A small, you make it become big. So stewardship yun. Pinagkatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan sa malaki. Principle ng yun ng Diyos. So, ladies and gentlemen, may pag-asa tayo dito. Ako, tuloy-tuloy pa rin, tumatakbo, binubutas namin yung mga takip, mga pader, papunta sa elite, hanggang maging Pegasus, hanggang, siyempre, ang platform ni Riway, pagkatapos mong mag-Pegasus, siyempre, maghahanap ka na sa ibaba mo na mag-Pegasus din. Ang ganda ng platform. You will help people, other people to experience breakthrough here. And hanggang sa yung Purchase Placenta, pag nalaglag doon sa sala, hindi ka na kinakabahan. Kaya ngayon sa mga taga, para na maging healthy sila.
May mga kalapate. Ang kanyang pork chip. Kurr! Kaya nasa kanyang kalapate. Yung aso nagkakasakit mo. Ibig sabihin, wala na yung poor mindset mo. Wala na, nagbago ka na, the old has gone, the new has come. Yun yung ginagawa ni Riway, kaya ang pangalan niya, Riway Right Way. Kasi sa pangalan pala, magtatalo na kayo. Teka lang, right way ba yung ginagawa natin? So kaya we have hope na ako naniniwala ko, this is gift from God. And Riway, ang kailangan natin butasin. Yung mga dapat butasin, wasakin, yung mga hindrances para makabreakthrough tayo. So, yun na po, to God be all the glory.